Oh, gaganda nila. Parang meron silang go signal din. I-unbox na natin finally after 2 weeks. Meron akong schedule sa specialist. Hopefully, kung yun, after a year or 6 months, hindi pa namin talaga din masabi. Okay, hindi mo siya pwedeng parang itambak sa labas or ipak-pick up sa garbage truck. Meron pa silang nakaka-relate yung mga bagong dating, di ba? Yung futon, yung parang pina-fold lang din siya na metal na may foam. And very homey naman sa amin yun. Homey yun. Marami pa rin talagang gastos. Kaya mas maganda na Ayan guys, maulan today. Ayan, basa ang kalsada. Red weather feels. Hindi pa sila nag-garden. Parang aabisuhan kung kailan mag-start makapag-garden tong ayan sila, yung mga nasa katapat namin. Kaya parang more than 1 year na rin na ayun, hindi pa nag-garden. Parang meron silang go signal din. Yun, sa amin din, yun, wala pa. Jaden, good morning. Aww. Ayan guys, i-unbox na natin finally after 2 weeks itong regalo ng builder sa amin. Meron din silang pa-letter. So yan. Baka free home na daw. I would like to personally thank you for trusting us in building your new home. I wish you and your children all the best and happiness in your first new home in Canada. Cheers, Abby. In fairness, alam niya yung history namin na first home namin. Nice. Hindi ko alam kung kailangan scissors. I think kailangan scissors. Tissue. Julia. Hindi ko to alam. Water. Tissue. Dalawa pala yung water. Methods. Ito din yung brand ko sa dishwasher. Ano kasi siya, plant-based. Kaya gusto ko siya. For hand wash. Floor protector. Then, towels. Yan, pandagdag. And, hindi ko alam kung ano to. Blanket siya. Yan.
Cheers. A little table. Smart na. Table, $9.99. Ito medyo mahaba. $4.69 lang. Simple lang kasi siya. Ito naman. Ito magkano to? 125 ang chairs. 12 almost. Stool. Gana pa talaga ng computer table. Tawag walnut. Pwede rin itong choice na ito. Tatlong ganito.
No? I think mag-stick ako sa anim na chairs. White din. Hello guys, good morning. Today ay Sunday po ng umaga and meron akong schedule sa specialist. So naghintay ako ng 1 month para sa schedule na ito and ayun, nataon siya na Sunday. Sayang, hindi tayo makapagsimba. So ayun, anyway, naisip ko na mag-vlog muna and naghihintay lang tayo ng oras. Tama yung sinabi nila na kapag ayun, may bagong bahay, ang next na gastos naman ay mga gamit. So, naalala ko nung po tayo. So, ayun, naalala ko nung bagong dating kami dito sa Canada. Para talagang bagong kasal, diba? Na nakaka-relate yung mga bagong dating, diba? Na kapag dumating ka dito, walang gamit, wala kang kama, wala kang kumot, wala kang unan, walang gamit sa kusina, and everything talagang parang bagong kasal na ipupundar mo ulit. So, kami nun, ang talagang mindset namin ay mag-settle kami sa mga used items or mga second hand. And nakagawa na nga ako ng video patungkol doon na sa marketplace kami kumuha. So, naalala ko pagka pupunta kami or kukunin namin yung item, papakilala kami na mga bagong dating po kami sa Canada, ganyan. And especially Canadian, ayun, and actually Pinoy. Very warm naman sila na yun, i-welcome ka nila, sasabihin ka nila na, oh, welcome to Canada. And marami rin kaming natanggap na positive response na tipong nakikita nila yung sasakyan, maliit, hindi kasya. Example, yung sa bed nga namin nun. Hindi siya kasya. So, ang ginawa ng Canadian na isang pinagkuhanan namin, siya na yung nagdala for free. So, may pick up kasi siya noon, tapos dineliver niya sa bahay. Medyo nadidistract ako sa liwanag. Ito. Ayan siya. Side ko na lang. Gawin natin medyo side. Ang cute ng flower, no? So, yan pa yung binigay sa akin ni husband nung Mother's Day. So, ayun, buhay pa siya. So, yan. Happy Mother's Day. Isang challenge din talaga pagka bago kayo sa Canada, yung pagkukuha ng gamit. Ang challenge naman pagka kukuha ka ng second item or used item, ikaw ang magpipick up. Ang problem, kung wala kang malaking sasakyan, wala kang pick up truck. So, ayun, challenge, nakuhanin naman yung item. Pero pagka mga brand new, may free delivery service na siya. Or, merong delivery pero may payment, ganon. So, na isi-set up talaga nila yung gamit sa sa spot niya. So, may mga ganon. Pero kapag newcomer, maraming challenge din talaga pagkuha ng item. Ayun, na-mention ko nga. So, habang tumatagal kami nun sa Canada, mas nare-realize namin na tama pala yung decision namin na mag-settle sa mga used items. Pwede na lahat po foldable. Na isang ligpitan lang, tapos pwede mo na siyang madala. So, ganun yung mga item na in-name namin simula nung na-experience namin yung mag-gather nung unang-unang dating namin ng mga furnitures sa aming apartment noon. And nung tumatagal na nga kami sa Canada, sabi namin, pagka bibili kami ng brand new, siguro, sariling bahay na namin, talagang magiging permanente na yung, sabi namin, kung matupad yung pangarap na magkaroon ng bahay, dun lang kami bibili ng brand new. Tsaka guys, gusto ko lang din i-share na na-discover lang din namin ito, na hindi pala basta-basta magdi-dispose ka ng gamit. So, hindi mo siya pwedeng parang itambak sa labas or ipa-pick up sa garbage truck. Meron pa silang mga junk removal services. May bayad pa
kapag yun, papadispose mo tong furniture na ganito. So, ganun pala dito sa Canada, hindi ka basta-basta pwede magtapon. Nung nakalipat na kami dito sa aming bahay, ayun naman, unti-unti namin sa ngayon po na binubuo yung mga gamit dito sa bahay. So, one step at a time. Actually, yung naging house tour nga, empty house tour yon, so walang gamit. That's the concept. And hopefully, kung yun, after a year or 6 months, hindi po namin talaga din masabi kung kailan namin makakompleto. Kasi hindi namin din nirarush na bilhin lahat. So, may mga priority lang din kami ng mga bilhin, katulad nitong dining table. Kasi, hindi na siya okay gamitin. May mga ibang chairs doon na talagang sira na yung... Malapit-lapit na kaming umalis. So, yun lang talaga. So far ngayon, Victoria Sale Day. May mga discount sa mga stores. So, tinitake namin ang chances na to na kahit papaano magdagdag ng mga items dito sa bahay. So, meron akong susunod na vlog patungkol sa mga furniture shopping na so far na unti-unti namin. So, nasabi ko na nga kanina, may mga kailangan kaming priority na bilhin dito kasi nga, nung nag-apartment kami, wala kami talagang mga gamit na mga ganon. So, yung dining table namin, ito, kumuha na kami ng bago dahil sa kailangan na talagang mamahinga ng aming dining table. And wala rin kami talagang sopa. Futon lang talaga yung ginagamit namin sa apartment. Kung alam niyo po yun, yung futon, yung parang pina-fold lang din siya na metal na may foam. And very homey naman sa amin yun. Homey yun. Talagang as newcomers, marami pa tayong dapat na i-prioritize dito. And maganda talaga na meron tayong nakantabay na savings or funds and mapagtuunan yung mga importanteng bagay. Marami pa rin talagang gastos. Kaya mas maganda na ma-priority natin importanteng bagay, mga emergency. Kung saan tayo makakatipid, i-maximize natin yung part na yon or i-take advantage natin. Malapit-lapit na kaming umalis ko sa specialist na inimit namin itong Sunday na ito. So, yun nga, 1 month ko kasi hinintay, so hindi ko talaga dapat ma-miss. Medyo matagal na rin ako hindi nakapag-upload dahil sa medyo marami-rami tayong inaasikaso and gano'n naman ata talaga. 1 to 2 videos lang kaya ko per week dahil sa mga responsibility dito sa bahay. Pero, let's see, mas hindi na kami gano'n ka-busy paghapon unlike nung nag-apartment na pinupuntahan kasi namin tong pinapagawang bahay. So, let's see kung maka 2 to 3 videos ako per week. Sana nga daily, no? Pero wish ko lang. Wish ko lang talaga. So, ayun guys, happy Sunday and happy Monday sa Philippines. Take care guys. Maraming salamat sa panonood po ninyo. Please subscribe to our channel. Take care. Bye for now. On the road, I've been away for far too long. But now I'm on my way back home. I hear the west winds call.